Good morning po. Divine Del Rosario po, isang diabetes patient. Since 2014, na-diagnose po ako sa sakit ko po sa kidney. Pero nag-umpisa po akong ma-dialysis po noong November 2016 na halos grabe yung depression na nangyari sa akin. Akala ko nga mamamatay na ako. Pero in God's grace, nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Dahil sa faith ko, nabuhayan ako ng todo-todo. Si Cecil Lorances, gumamit ako ng iFern products niya. Pero since isang dialysis patient po kasi is napakarami pong gamot na mini-maintain. So, hindi agad-agad po ako nagpakasakali kasi mahirap din naman. Ang ginawa ko po, since meron akong son na 15 years old, may 2 years po siyang allergy na palipat-lipat kami ng doktor na hindi mapagaling-galing kasi since bata nga, lahat ng bawal, kinakain niya. Siya po yung una kong pinatake muna. Bali, ang nangyari, nag-take po siya for 1 month, pero 2 weeks pa lang po, nahalata namin mag-asawa na nabawasan po kanya sipon. Hanggang ika 3 week, totally po nawala dahil po kay Ferndi. Ang iniinom po niya. So, kung nakita ko po siyang gumaling po, lakas loob ko na rin po na itiniray po yun. Ang akin naman po is, nung sinabi sa akin ni Sir Bunny na i-mega dosage niya raw po ako, pag sinabing mega dosage, ang ipinainom niya po sa akin is 5 gel before meal. So 15 gels po yun a day ang iniinom ko, 2 Fern Active at saka 1 Milka po a day po. So imagine mo kung magkano po yun. Hindi ko tinignan po yung halaga kasi nga ang sa akin po, ang mas gusto ko ay gumaling. Since nakita ko ang anak kong gumaling, so sinubukan ko po siya. Umorder po ako ng madami-dami para nga po sa sarili ko. Doon third week kong pag-iinom, nakita ko ng malaking pagbabago. Third week pa lang po yun sa mega dosage. Ang una pong pagbabago sa katawan ko, since 2014 po, nang na-diagnose po ako ng kidney problem ko, is hindi po ako nagpapawis. For the first time po, bumasa po ang mga balat ko. Nung doon sa pag-inom ko na yon. And then, lagi po ako naiiwan sa center, gawa pong sa taas po ng BP ko. Ang normal BP ko, pag nasa center po ako, 200, 190, normal BP ko po yun. Sobrang taas po. Kaya po ang maintenance ko po sa high blood, yung mataas na dosage po ang akin, 3 gamot ng high blood po ang inaano ko. Then bumaba po dahil kay Ferndi na yon. Third week pa lang po. Ang pinakamaganda pong pagbabago sa katawan ko, yung hingal ang nawala. As dialysis patient po, karamihan po sa amin or halos lahat po sa amin, hinihingal po. Yung time na nawala po yung hingal ko, para po ako na-energize. So ang ginawa ko, hanggang 2 months po yun, the same dosage lang po ang ginawa ko. Nagpadala po ako sa tatay ko, kapatid ko, tito ko, lahat kami sa bahay, pati katulong ko, kasama ko sa bahay, nag-ano po kami lahat, nagtitake na po ng vitamins na yon. Unti-unti, nare-realize po, nare-recognize ako ng kapitbahay namin kung gumaling na raw ba ako. Dahil nga, sobrang sigla ko na, nakakalayas na po ako mag-isa, samantala po dati, door-to-door po ako. Ibig sabihin, alis ako, kasama ko asawa ko, kaya anak ko, uuwi ako, kasama ko pa rin sila. Hindi ako pinapayag umalis mag-isa dahil sa kondisyon ko. Ngayon, ika-4th month ko, ang dami ng pagbabago lalo. Nakatipid ako, sa injection lang, nag-umpisa ako sa 2 times a week, in-injectionan po ako. Per injection, 750 po yun. So, ngayon ho, August, galing ako sa 4 times, naging once a week, naging every 10th day bago ako injectionan, naging twice a week injectionan, ngayon po, 3 times a week bago ako injectionan. Ilang 750 po ang natipid ko, kasi 750 po ang isang injection ko para sa hemoglobin. Aside from that, dati nag-umpisa ako sa reseta ko, sa doktor ko, ng back-to-back po yun. Ganun karami ang reseta ko. Ngayong August, 1 page na lang po ang reseta ko dahil nga sa high blood ko, naging na lang po siya, as needed na lang siya, hindi na siya part ng maintenance ko. Dahil nga yung high blood ko po is na-regulate na po siya. Aside from that, ang pinakamaganda, ang CREA ko. Nag-umpisa po ako sa CREA na 1,400. Sumunod na buwan, naging 840, 820, ngayon po 733. Noong month ng July po, nagpapaalam po ako sa doktor ko kung pwede po akong 2 times na lang ang dialysis kasi from 3 times po ako. Ngayon, hindi po niya ako pinayagan pero ang hamon niya po sa akin, pag nag-600 raw po ang CREA ko, magiging 2 times a week na lang po ako. Tinanggap ko yun as challenge. Ang maganda pa nito, ngayong August yung last laboratory ko,
nakapako po sa 4.1 ang GFR ko. Yan po yung condition ng kidney mo, kung ilang percent na lang po ang kidney mo. In God's grace po, alam mo kung ilan na lang po ngayon. Tumaas po siya sa 5.2. Maski yung doktor ko, hindi ko siya makapaniwala. Kasi ang tanong ko sa kanya, Dok, ibig ba sabihin nito, nagre-recover yung kidney ko? Hindi ko alam kung gusto niya aminin o nahiya siyang aminin sagutin akong oo. Ang ginawa namin adjustment, sa next September laboratory ko daw, pag Saturday ang dialysis ko, bago daw po ako mag-dialysis ng first shift, magpapalaboratory muna ako. Second shift ang dialysis ko para lang daw makita kung talagang nag-improve nga yung condition ng kidney ko based doon sa last dialysis ko po. Kung nakita niyo po yung itsura ko bago po ako nag-take ng Fern-D, sobrang layo na po ngayon. As a matter of fact po, galing po ako sa office ngayong araw po na to, sa dati kong opisina, nagkagulatan po lahat sila sa itsura ko po. Sa mga nagdadalawang isip po dyan na dialysis patient, huwag na po kayong matakot. Maaari pong yung ibang doktor hindi po pumapayag, pero I'm blessed po sa doktor ko na pinayagan niya po ako uminom ako ng Fern-D at nag-recommend pa po siya na samahan ko pa lalo ng calcium ko para daw maganda raw ang absorption. So, hindi siya naging madamot para doon sa isang pagbabago sa katawan ko na ngayon, tinatamasa ko na yung magandang pagbabago. Naging milyonaryo ako dahil sa health ko. Yung bulsa ko ngayon, unti-unti na kahit papano lumalago na. So, nabawasan yung gastusin ko sa gamot. Yung bulsa ko, pumupuno-puno ng biyaya. Napakilala nila sa akin yung Fern-D, sa buong pamilya ko, milyonaryo na po ako.